Iniwan ng Ama, nagagawa pa niyang bumiti sa kabila ng pagdurugo ng kanyang puso at pangungulila sa tatay. Ang buong katotohanan, ang tatay niya ay nakasama niya hanggang last time is 6 years old siya. And then nagkaroon na ng ulit ng bonding last June, this year. And then namatay na. So para sa isang anak na nagkaroon ng chance sa makita at makasama ang tatay tapos biglang kinuha ng Diyos, masakit yun. Pero makikita ninyo kay Grace ang katatagan sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen! So ang aral po, habang kasama pa ang mahal sa buhay, ibigay niya yung love. At ang Diyos ang nagturo sa atin ang love. Amen! Kaya po, ang masasabi ko lamang sa inyo, maaari manghina ang physical body natin sapagkat tayo'y tao, pero nandiyan ang Diyos kung paano tayo palalakasin. Siya magbibigay ng lakas sa atin. Hindi kung ano-anong bagay, kundi kung saan-saang mga kapangyarihan kayo hihingi ng lakas. Ang totoo po, ang iyong lingkod, wala naman akong dala. Wala akong mga orasyon-orasyon sa katawan. Kapag ako ay niluloob ng Diyos na umawak na may sakit, hahawak lang ako. Ang Diyos ang bahala doon sa taong may sakit. Amen! Amen! Wala po akong dadasalin o anuman na itutulog pa sa Diyos sapagkat sinabi ng Diyos, anak, ako ang gagawa. Pupunta ka lang. So para po sa inyo lahat, ang tanging masasabi ko, Diyos ang nagpapatatag sa akin. Diyos ang nagbibigay ng tibay sa akin kung paano ako nakakatayo ng ilang oras sa harap niya. Amen! Amen! Kaya papuri natin lagi sa Diyos, ibigay pasasalamat, laging ibalik sa Diyos. Sapagkat yan ang layunin ng Diyos kung bakit nilikha ang tao, ang parangalan ang Diyos. Amen! Para po sa mag-asawang Isabela Toriana at Bernal, karangalan po para sa inyo na magamit ang inyong tahanan sa gawain ng Diyos. Ipagpatuloy niyo po ito, anuman po ang dumating sa buhay ninyo, ito po ang maipapamana ninyo hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Amen! Maaari mawala ang lingkod, humayo sa ibang lupain. Maaari kung paano ang lingkod ay mawawala sa gawain. Meron po at patuloy pong may tatayo na isang tao para gamitin ng Diyos. At mithiin po ninyo na huwag nang mawala ang gawain dito sa bahay ninyo. Amen! Ito po ang itay ng puso ninyo sapagkat ang kaninyo po ang siyang ding mag-aani ng lahat ng kung anong ipinibigay ng Diyos dito sa gawain nito. Amen! Para kay tatay, para po sa inyo, dalhin niyo po ang Diyos sa pag-uwi ninyo. At kung kailan po kayo kukunin ng Diyos, ay siya po ang nakakaalam. Pero ito lang po ang masasabi ko, dala niyo po ang Diyos. Amen! Sa paghayo ni Brother Bertie, sa iba yung dagat, pakisabi lang po sa mga mahal ninyong kapatiran doon. Nandito po sa bansang Pilipinas ay may isang lingkod ng Diyos na tinawag. At dahil po sa gawain ito ay namulat ang inyong anak na muntik ng mawalay sa inyong piling sapagkat meron pong pakanaang kaaway na panghinain ng faith ninyo at ang ginagamit po ay si Gilbert. Pero dahil po napakabuti ng Diyos, bagamat hindi sa inyong loob ng gawain, tinawag si Gilbert kundi dito po sa gawain ito. Ay pakisabi lang po sa mga kapatiran ninyo na dito sa Pilipinas ay may buhay na Diyos. Amen! Ganon po. Kayong lahat ay may tungkulin sa Diyos na parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Diyos ay kinatagpo kayo. Amen! Di man sila maniwala, wala na kayo roon. Ang mahalaga ay magampanan ninyo ang tungkulin ninyo sa Diyos. Na masabi na ang Diyos ay kinausap kayo at patuloy kayong kinakausap. Amen! Sige po, mananalangin ang lingkod para sa lahat. Makinig kayo, ha? Amang banal, sa pangalan ni Jesus, nakikita niyo po ang bawat isang narito sa mga oras na ito na kanina pa nakinig ng inyong mga salita. Amang banal, kayo ang tumawag sa kanila, hindi po ang tao. Ngunit may layunin kayo na matanggap nila kayo
Kayo po ang nakakaalam kung sino-sino ang tumanggap at hindi tumanggap sa salita ninyo. Amang banal, ang panalangin ko po, ang lahat ng narito'y maliwanagang ganap, sapagkat tunay ngang kayo ang ganap at gumaganap sa bawat isang narito. Amang banal, gawin niyo po silang tunay na manggagawa ninyo, na kung papaano ako na bilang lingkod ninyo ay nagtiis din ng hirap para lamang mapatunayan kung gaano ko kayo kamahal. Amang banal, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Kaya nga po kailangan namin kayo. Kaya huwag niyo pong hayaan na ang bawat isang narito'y makalimutan ang salitang napakinggan mula sa labi niyo. Amang banal, maraming salamat po sapagkat patuloy niyong ginagamit ang tahanang ito para magtawag kayo ng tao at dito dalhin mismo sa tahanang ito para magkatipon-tipon, sambahin kayo sa espiritu at katotohanan. Amang banal, O Yahweh, ang iyong pangalan, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na isinugo mo, sa ngalan ni Jesucristo, naririto kami sama-samang tumudulog, sapagkat ang nais ninyo ay parangalan kayo mula noon hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig na ibinibigay at patuloy na ibinibigay ninyo sa aming lahat. Salamat po sa buhay na ito, sa lahat ng aming kailangan na kayo ang nagbibigay. Hindi man kami humingi, ibinibigay niyo pa rin sa amin. Amang banal, ang tanging amin pong masasabi ay pasasalamat sapagkat ang lahat po ng bagay ay galing nga sa inyo. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin na kaming lahat na narito ay patuloy na magkasama-sama para kayo parangalan at patuloy na paglingkuran sa Espiritu at katotohanan. Amen. Amang banal, nais kong iparinig sa kanila ang dasal na itinuro mo, ang panalangin na itinuro mo. Kaya amang banal, sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay dadasalin ang Ama namin. Namin, masalamat ka sa bahay ng araw mo, o sa amin ang kaharian mo, sundin ang daw mo dito sa lupa para sa langit. Kaya po kami ngayon na aming kakain sa araw-araw. Dahil sa amin sa para napagkatawad namin sa nagkakasala sa amin, tawag kami kay Tito Tukso at ibigay mo amin sa dalang namakma. Amen. May duda pa po ba kayo? Taas po ang kamay ng may duda pa. Na ang Diyos na ang narito. Kung wala po kayong duda, pakitaas ang dalawang kamay at parangalan ng Diyos. Tinatawagan ko ang lahat po ng narito na tayong lahat ay magsama-sama na, magtulong-tulong na sapagkat ang ating mga pamilya ay wasak pa. Tayo po ang maging kasangkapan para mabuo ang ating pamilya. Pamilya na naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. Huwag niyo pong kalilimutan ha. Kayo pong lahat ay kawal. Kasama ko. Ako po'y kawal, nauna lang ako. Lahat po tayo ay kawal ng Diyos. Tatanungin ko lang po yung bago. Simpleng tanong lang. Babalik ka po ba? Babalik ka ba kahit wala na si tatay? Opo. Amen. Ito na ba ang bago mong kapamilya? Natagpuan mo ba dito si Jesus? Babalik ka ba? Amen. Ang pagsasabi ninyo ng upo, babalik ako, ay makikita sa darating na linggo. At tanging masasabi ko lamang po, sapagkat lalaki kayo nakausap ko, ako ay babae.
Pero hindi ko ipagpapalit ang faith na ito kahit saan pa mang bagay, sa ano pa mang bagay. Minsan ko lamang napatunayan sa buhay ko, nung yung anak ko ay nagkasakit na biglang bumalik yung normal temperature niya na walang gamot. Kinas out ko in Jesus' name. Nawala ang kanyang karamdaman. Kaya nangako ako kay God. Nangako ako kay God na maglilingkod ako full time. Amen. Lalaki, magpakalalaki kayo. Dahil ni si Jesus, bumalik kayo dito. Kulang po ang lalaki dito sapagkat maraming dalaga. Kulang ang binata. Dito sila kukuha na makakaparehan nila. Kayo kaya yung makuha nila? Kayo kaya yung tamang lalaki para sa kanila? At sila kaya yung tamang babae para sa inyo? Purihin ng Diyos. Wala pong uwian dito. Kung paano ako'y nabuhay at binigyan ng buhay ng Diyos, ibabalik ko itong buhay na ito, pabalik sa Diyos.